Ano naman si June? Sige, ako muna ng tanong, Kuya Lord. Sige. Hindi, kasi gusto ko sa'yo tanong kanina, kumustahin lang yung nangyari dun sa final yung case. Opo, eto na nga, lumaban na yung kabilang kampo. Tuloy na yung laban. And ano pa bang masasabi ko? Siguro nandoon pa rin talaga kami sa verge ng mas gumugulo pa. Wala pang update talaga na kung mababayaran kami or anything. But I hope na, 'di ba, maayos na yung case. Kasi kami naman din nila Mikey tsaka ng friends namin. Ayaw na namin ng gulo, ayaw na namin patagalin pa. So kung sa amin kung may desisyon na at may paraan na para ayusin, we are open for that naman. Do you mean na lumalaban, hinarap nila kayo? Opo, nung nag-file na ng case, nung kinausap na kami ng fiscal, nagkaharapan kami. Kasi actually, nagkaroon din naman ng business relationship dahil 3 years naman kasi nag-i-invest din yung sila Mikey, friends niya. 3 years naman din talaga. So, doon yung tiwala, nagkaroon na rin talaga ng relationship sa business, lagi nag-uusap. So, parang naano lang din. Medyo ako kahit paano, nagulat nga ako sa kay Mikey, na blessed din ako kay Mikey dahil kahit imbis na magalit, parang naawa pa kami. Talaga? So, it's because kasi siguro may mga situation na wala, kailangan mangyari yun. Hindi gusto man natin iwasan ba't nangyari talaga yun. So, alam ko sa panahon ngayon parang ang dami ding nasa scam, no? So siguro wake up call na rin sa ating lahat na bago mag-desisyon, pag-pray muna natin, pag-isipan natin mabuti because hard-earned money natin yun. Hindi naman yun ganun kadaling kitain. So they're willing to settle naman? Wala pa po eh. Malaman pa. But ano bang depensa nila? Victim din sila. The usual. The usual. So, ayan sa amin naman, kung ganun po, sana hindi na tayo nagbigayan ng kontrata, hindi na tayo nag-sign ng kontrata. But, ayun, ako, pinag-pray ko, hindi ko na lang masyado pinagkakaabalahan po. Kung baga, sabi ko kung ano lang mangyari, pag-pray ko na lang si Lord na bahala. And, sabi ko nga kay Mikey, let's just keep on moving sa mga blessings ni God. Ang dami naman. So, doon na lang tayo mag-focus, sabi ko. Tuloy-tuloy naman yung trabaho. Pero magkano lahat talaga na ito? 8M po sa aming lahat. Sa aming lahat naman. Kahit grupo kayo? Oo, grupo na. Bali kaming 9. 9 na friends. Pero sa inyo ni Mike? Malaki rin ba? Ayaw ko lang sabihin. Yung pinakamalaki. Hindi naman. Pero, opo, magkakahati-hati naman kami. Tsaka pinaghirapan. Oo, pinaghirapan. Yun, okay. So, eto naman, punta na tayo sa Shake, Rattle, and Roll. Anong klase yung character? Ako si Robin dito sa Shake, Rattle, Roll Extreme Mukbang. Kami ni El Villanueva, kapatid ko. Ray yung pangalan niya doon. Kami yung nag-invite sa mga influencers, sa mga vloggers para mag-mukbang sa mansion namin. So, doon po mag-iikot yung storya. Basta masasabi ko na lang sa character ko ay isang mabait at misteryosong tao. So, diba, bakit ka mag-i-invite ng anything na siguro may agenda yung character. So sana abangan nila. Hindi ko kasi masabi talaga. So ano yung pakiramdam na part ka ng naging part ka na ng Shake, Rattle, and Roll? Nung sinabi nga po sa akin ito ng management, sobrang halos after nun parang nagpa-thank you kay Lord dahil parang na-realize ko na ang tagal ko rin pala sa showbiz na dahil 7 years old ginagawa ko rin yung Shake, Rattle, and Roll. Anong Shake yun? Anong episode? Aquarium. Anong 2K5, 2K6, nasa gano'n. Kasama ko si Miss Aramina and si Tito Ogie Alcacid. Tagal na. So sabi ko, Second ito. tapos dun po proud na proud pa talaga yung family ko dahil yun yung time na nag-start na mag-showbiz, time na nanalo ang Best Child Actor. So sabi ko, thank you Lord for this new opportunity na may bibigay ko naman. Yung kakaibang Paul naman, mature at mas nag-grow na sa acting career ko. So ayun, sana magustuhan nila yung role ko dahil nanibago rin po sa role ko. Actually, challenging din siya sa akin dahil yun yan, hindi ko na masaspoil pa masyado but maganda ito, promise. At Direk Gerald dati. Direk Gerald, sobrang grabe nung sinabi sa akin si Direk Gerald na pressure ako pero nakatrabaho ko siya. Grabe, sobrang namangha ako kay Direk Gerald sa pagiging relax niya. Kasi ganun yung leader talaga yung magsisimula po doon eh. Pag nakita mo na sa leader, lahat kami magdodomino na lang. So nung nakita namin kay Direk Gerald na wala siyang work under pressure, nadudo siya sa halika, mag-enjoy tayo, relax tayo, ganito lang yung kailangan ng scene, isa-isa siya. So parang hindi nga kami napagod, parang na-realize na namin, wow, tapos na.
Ganun. Pero Paul, nakakatakot yung kwento mo kanina na nakita kang Oo. walang ulo. So anong naramdaman mo ng Actually, yung PA ko yun, na parang syempre sa pagod na rin, nakatulog siya, pero akala niya gising siya. Tapos nakikita niya, nagkukwentuhan kaming lahat. Then biglang, syempre, kita na siya sa shot, kita na siya sa camera, ginising na siya na parang, kita po kayo dyan, sabi ng director. Tapos parang yung gising niya, nagulat siya, tapos pagkatingin niya, nakita niyang wala akong ulo. So parang, after nung naalimpungatan siya, hinahanap niya talaga ako. Tapos sabi ko, anong problema? Anong nangyari sa'yo? Tapos parang hinawakan niya ako. Tapos nakwento niya nga yung story na yun. So sabi ko na lang, kaya mo na lang pag-pray natin. Siguro nagpaparamdam lang yung mga spirits na ginagawa nating proyekto. So actually kami rin nila Tito Francis Mata, Fee Palmos, nangyari din same yung dream. But binabangungot? Oo, yung binabangungot. So, ikaw yun na binangungot ka? Ako rin, binangungot din po ako na akala ko gising ako, nakikipag-usap ako sa iba. Then bigla na lang ako may nakikitang kandila. Tapos isang weird na tao biglang ginanon sa ulo ko yung kandila. Tapos syempre yung init, nagising ako na parang sabi ko, wow, nananaginip pala ako. So wala, naitawid naman namin yung project at wala naman nangyaring anything. So ayun. So kumusta na ngayon ang buhay? At Kamusta mga na pinagkakaabalahan? Ang buhay at pinagkakabalahan, sobrang blessed, Tito Lar, dahil bago mag-close ang taon, nabigyan ako ng... Hello, yeah, picture muna tayo. Picture muna tayo. Okay, your center, on your left, and on your right. Yan, thank you. Siyempre, mukbang episode sila. At siyempre, eto, nasa mukbang episode din. Ito yung type ng imukbang ng mga magician. Ito, si Paul Salas. Hello. P-Palmos ba? P-Palmos. On your left. Yeah. On your right. Thank you. At ito ang next natin, si P. Palmos. Siya tayo yung palakpak. On your right nila. Left yan doon. Right yan pa. Right yan. Niloko lang kita. Paniwala ka. Okay. At syempre, ito si Francis Mata. Okay, picture mo muna kayo. Picture mo muna. On your right. On your left. Thank you, Mr. Francis Mata. Ito si Dinong Rai. Artista na si Ninong Rai. Alam mo, kaya naman ako siya director. Bongga, diba? Anong role? Mamaya interview ko yan. Si Dinong Rai. Lagi ko pinapanood yun. Yan. Yeah, on your left. On your left. Ang next natin is si Jana Talado. Regal Baby na. Picture mo, gitna. Tapos on your right. Dito sa right. Dito dahil ito. Dito, parang ka rin nasa center. On your left. Left thank you, Jana Talado. Sabay sila. Okay. Ito na, influencer din. Ito, ang program na promote ng Shake, Rattle, and Roll Extreme is Esmir. Sinong director? Thank you. Ito, last is Ian Jimena. Pwede pa tinawag,